Hello guys, 안녕, 마큐입니다. 그리고 능업생 오빠예요. Okay guys, for today's video, ang topic na pag-uusapan natin is yung counting system na ginagamit ng mga Koreans. Okay, so may dalawang counting system na ginagamit ang mga Koreans. Una is yung Sino-Korean numbers. Pangalawa is yung Native Korean numbers. So bakit nga ba dalawa yung ginagamit ng mga Koreans na counting system? Okay, so ganito yan. Story time muna tayo. Okay, so nung unang panahon kasi is wala pa naman talagang official language ang mga Koreans. And dati is palaging bumibisita yung mga Chinese sa Korea. Kahit saan naman laging bumibisita yung mga Chinese di ba? So bumibisita sila para makipag-trade ng mga items and goods. And ngayon is na-adapt ng mga Koreans yung language nila, which is yung Hanja. Okay, so pero hindi naman totally yun yung ginagamit nilang language. So halo pa rin. Merong native Korean words and hinahaluan nila ng Hanja. Okay, so bale, ang ginagawa nila is tawag dito, ginagaya lang nila yung mga words sa Hanja, then diniderive nila sa Korean accent. Okay, kasi iba pa rin naman talaga yung accent ng mga Korean sa Chinese accent So, doon nanggaling yung Sino-Korean number sa Hanja. So, paglipas ng panahon is pinakilala naman ni Great Dewang Sejong yung Hangul, which is yung official language na ginagamit ng mga Koreans ngayon. So, doon naman nanggaling yung native Korean number sa Hangul. Okay? So, yan yung pinagmulan ng Sino-Korean numbers and native Korean numbers. So, parang katulad lang din naman yan sa atin na meron tayong dalawang counting system na ginagamit. Yung Spanish counting system na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Gs. And yung Tagalog counting system natin na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, so ginagamit naman natin parehas yan yung counting system na yan. Depende sa trip natin. Pero sa pagbibilang ng oras is ang ginagamit talaga nating counting system is yung Spanish counting system. 'Di ba? Kasi wala naman tayong alas 1, alas 2, alas 3, wala tayong ganun, 'di ba? Ang meron lang tayo is alauna, alas 2, alas 3, alas 4, which is yun yung tawag dito, yung Spanish counting system, 'di ba? So ngayon, balik tayo sa Korea. Okay. So sa Korea is meron silang dalawang counting system na ginagamit. Yung Sino-Korean numbers na Il-i, Samsa, Uyok, Chilpal, Kushib, and yung native Korean numbers na Hana, Dul, Sene, Dasot, Yosot, Ilgo, Pyodol, Ahup, Yol. So, yan yung 1 to 10 ng Sino-Korean numbers at ng native Korean numbers. And itong dalawang counting system na to is may particular na pinagagamitan. So, sa pagbibilang ng tao, bagay, hayop, at edad, ang ginagamit na counting system is yung native Korean numbers. So, sa pagbibilang naman ng larger numbers, 100 pataas, so, ang ginagamit naman is yung Sino-Korean numbers. Kasi, yung native Korean numbers is hanggang 99 lang talaga. Pagdating ng 100 pataas, ang ginagamit na is yung yung Sino-Korean numbers. Okay? So, sa pagbigkas ng cellphone number, ng emergency number, hotline number, ID number, house number, room number, address number, Sino-Korean numbers ang ginagamit dyan. Okay, sa test papers, okay, sa pagbibilang ng mga question, yung question number 1, question number 2, Sino-Korean numbers ang ginagamit dyan. Sa pagbibilang ng, ano pa ba? Sa pagbibilang ng buwan, at saka ng date, Sino-Korean numbers ang ginagamit dyan. At saka sa pagbibilang ng taon. So, sample is
Year 1992. Chon Kubek Kushib E. So, Chon meaning 1,000, Kubek 900, Kushib 90, and E is 2. So, 1992. Okay, so ganon yung pagbigkas ng year. Chon Kubek Kushib E. Wow! So, sa pagbibilang naman ng oras is combined. Okay, so sa pagbibilang ng hours, ang ginagamit is native Korean numbers. Sa pagbibilang ng minutes, Sino-Korean numbers ang gamit. Okay, so sample is 130, Hanshi Samshipun. Okay, so Han meaning 1, Shi hours, Samship 30, Bun minutes. Okay, araso. Okay mga classmates, sana naging maliwanag yung paliwanag ko about dito sa counting system ng Korea. So, next video, ang pag-uusapan naman nating topic is yung 1 to 99 na native Korean numbers. So, see you next time. Karaso, tamshigane, payo, annyeong!